So, hello po everyone. Magandang araw. Ako na naman po ito, ang inyong masipag na plantita, si Admin Realin. So, today po, isi-share ko po itong aking pinopagate na Mickey Mouse. So, naka-ICU po siya. Ayun, in-ICU po siya. Ano? Pinakita ko na po sa live kung paano ito, sa live. Sa una ko pong video, hanapin nyo na lang po sa aking channel kung paano po siya i-chop. Ano po, so, nakita ko po kasi siya pagka-ICU, nakalabas na po yung dahon niya and nakalapat na sa plastic. So, hindi po pwedeng lumapat siya sa plastic kasi masisira yung dahon niya. So, ang ginawa ko po, binuksan ko na and yan nga po, kukunin ko na siya. Ayan, ano po, maganda po ang pagka-chop nito. Ano po, malaki po ang cut. So, today din po, isasuggest ko po sa inyo na lakihan nyo po ng cut ng tuber. So, ang ginawa ko po dito, yung half cut po niya is pinag-apat ko pa. Kasi malaki po yung kanyang tuber medyo malaki po ang bilog. Mga ganyan po yata ang bilog niya. So, pinag-apat ko po siya. So, pinag-apat ko lang po siya para po maipakita ko sa inyo na mas maganda po pag malaki ang cut ng tuber. Ayan, bali ganito na po kalapad yung dahon niya. Mga more than 10 pesos coins na o doble na ng 10 pesos coins. Po, naku, pinatay ko po yung tugtog di kapatid at baka po ako'y ma-copyright. So, yun na nga po. The more na malaki po ang pagkakat nyo sa tuber niya, mas malaki po agad yung dahon na sisibol sa kanya. Ayan, ganyan po kalaki agad. Ano po? And then, dalawa. And tsaka, mas the best po talaga na naka-ICU or vacuum. So, ganyan na po kalaki yung pagkakat niya. So, ganito po yung size. So, mas malaki pa po siguro ito sa 25 or kasing laki ng 25 centimos na pera natin. Ayan. And marami po siyang ugat. Ayan. Doon lang po siya sa side na yung tumubo. Ayan. Ayan po siya. So, pwede nyo pong tanggalin yung laman or ako po, hindi ko siya tatanggalin kasi na-obserbahan ko po kasi pag tinanggal ko yung laman niya ito, and then ito lang yung tuber niya na na matitira, matagal po siyang lumaki. Kaya sinasuggest ko rin po sa inyo na hayaan nyo na lang pong malusa yung tuber, huwag nyo na lang pong tanggalin para po mas mabilis siyang lumago at lumaki. And then ito po yung isa ko pong nakuha na Red Emperor sa aking Prenopagate. So ganyan lang po kalaki yung kanyang tuber, yung pagkakat ng tuber niya, pero tinan nyo po ang dahon, ang lapad na. Kasing lapki na po ito ng ng magic sarap ang kanyang dahon pag yan po siya ay bumuka. Ayaw ko lang pong ibuklat kasi pumapangit po yung dahon niya. Even though medyo konti pa lang itong ugat niya, di tulad ng Mickey Mouse, maugat na po. So, the best po talaga na lakihan ninyo ng pagkakat ng tuber kaysa sa small tuber. And then, so, ipapakita ko rin po sa inyo yung small cut po ng mga tuber. So, ito po yun. Ayan, kita na nyo po. Ganyan po. So, pag liit ng cut ng inyong tuber na Prenopagate, maliit din po ang dahon at maliit din po ang puno. Ayan, kaunti rin po ang ugat. So, ito po ay sobrang liit lang po ng tuber niya, kasing laki lang po ng mais. And then, ayun na nga po, maliit din ang kanyang dahon. Ayan, kaya ina-advise ko po sa inyo na kung kayo magpo-propagate, lakihan nyo na po ng cut. And, pag nag-cut po kayo and magpo-propagate po kayo, talaga pong mababawasan po siya ng dahon. Or maglalanta. Meron pa po ako dito. Hilahin ko na po ito kasi gagawin ko po siyang ganito i-ICU ko pa rin po sila para mas mabilis silang dumahon at lumago. Ayan. Hanggat kasya po siya dyan sa bottle, dyan po siya. And then pag lumaki na po siya, ililipat ko po siya sa mas malaking lagayan. Ayan. Nire-recycle ko po ito. Bumili po ng bubble tea yung aking mga pamangkin. Kinuha ko yung lagayan. Ayan. Maganda po talaga siya. Tapos kitang-kita nyo yung nasa loob kung ilang piraso na siyang dahon. Kung matangkad na siya, hindi na ba ulit iripat. Tapos makikita nyo po rin po dito yung ugat niya. Kung siya po ba ay marami ng ugat. Ayan. Ito po ay idea galing kay Sir Ray. Alam nyo naman po, avid fan po tayo ni Sir Ray. Ng Kaladyong Philippines. And maraming salamat po sa mga nag-share din po ng ideas nila. And yun nga po, dahil nag-share po kayo ng ideas, sinishare ko rin po itong aking mga natutunan. Natutunan ko po ito sa inyo, isi-share ko rin po sa mga beginner pa rin lang. Ayan.
Ayan po, ganyan lang po kalaki yung kanyang tuber. Andito po yung part na may ugat. May ugat, may balat. So guys, mahalaga po na ang inyo pong tuber ay may balat. Kasi pag wala po siyang balat, mas mataas po ang tendency niyang malusaw lang, hindi magsisibol. Hindi sisibol. Ayan. One leaf pa lang to. Ang cute ng yung unang-unang leaf. Ayan, bali, kukunin ko na po silang lahat para mailagay sa cup. Parang may naiwan akong cup dun sa loob. Ito po ay hindi ko pa kukunin. Hayaan ko lang po siya dyan. Kasi ibabalik ko po sila sa pagka-ICU. Kasi guys, pag hindi nyo po ito kinuha, since ang ginawa ko po dito sa aking pinaglagyan is yung konti lang po yung lupa dun sa paso. Ano po, para nga makasibol sila ng ganyan. Kahit sumibol sila ng ganyan, hindi po lalapat dun sa plastic niya. Pero since mataas na po siya, hindi ko po siya pwedeng iiwan dito na naka-ICU ng ganyan. Kasi po ay hindi po siya naaarawan dahil nga po itong aking pot po ay natatabunan po yung pagsikat ng araw sa kanyang mga dahon. So, tatangkad po siya hahaba. Katulad po nung nangyari doon sa pinost ko sa page ko, na yung aking pong Caladium Red Emperor ay nakalimutan ko po. So, ayun, ang tatangkad po ng dahon niya. Ang cute nito, 3 leaves. Pero tingnan nyo po, di ba po, ang laki ng pinagkaiba. Maliit ang tuber niya, maliit din po ang dahon. Ikumpara po natin doon sa una kong kinuha na malaki ang tuber. So, ito guys, ayan po, malaki yung tuber niya. Ganyan kalaki ang dahon niya. Ito po yung maliliit ang tuber. Maliit ang dahon. Po. Ano po, so ngayon, alam niyo na po na dapat malaki ang cut ng tuber para po malaki agad ang sumibol na dahon. Ayan, so ito po ay may mga ugat na pero hindi ko na po siya tatanggalin dyan. Ito wala, ayan, babago pa lang pong sisibol siya. O, ayan, yan pong puti na yan. Yan po ang magiging, niya, suwi. Ayan, dalawa po siguro ang sisibol dito. Ayan po, yan. Yan po yung sisibol niya. Medyo malabo po, Ayan. Sa focus nag-a-adjust yung focus Yan po. Dalawa po ang sisibol sa kanya kasi dalawa po ang suwi. Ayan, ibabalik ko na po siya dyan ulit. And guys, pag po may na siya, may medyo mataas na siya. Halimbawa, lampas na dito sa paso, ang ginagawa ko po is nilalagyan ko po ng stick. Ay, sandali, nakalabas yung ugat. Ilulubog ko po yung ugat. Ayan. So, iwasan po natin yung ugat nun. So, ang ginagawa ko po is nilalagyan ko po ng stick. Kasi kung wala po tayong mga bote ng mineral water, pwede po na mag-ICU tayo. Pwede pong ganito lang muna. O pwedeng 2 or 3 stick. Tapos, kuberan ko po siya niyan pa ganyan, pataas. Ayan, and then saka ko po siya ibubuhol dito sa gitna. Ayan, bali nakaganyan lang po siya. Pang mahirap na po, na ICU or vacuum style. Ayan. Yan, okay na po guys. Ayan, sana po ay may bago na naman po natutunan yung mga beginner. And sa mga masadya pong marunong na is additional information po. So, igaganito ko po siya guys. Kaya ako po may lupa dito. Ayan. And then, nagre-recycle pa po ako nitong mga pinaglagyan ng milk tin na ito. Ayan. Igaganyan ko po siya. Ayan. Ang ganda po. Ito po is red lipstick. Ayan. Ito naman po ay watermelon. Or, hindi. Daydreamer daw po palang ID nito. Daydreamer po talagang ID niya, hindi watermelon. Ito po ay red lipstick na po, yung po siya, walang kulay. Hindi po siya nagre-red. Maganda pa rin naman po kahit hindi nagre-red kaya no problem. So, balikan ko kayo guys. I-front lang natin yung ating camera. So, ayan na, I'm back. So, ganito po ang ginagawa ko. Ipapakita. Ayan po, maliit na tuber. Parang lang siya, yung, ang tawag dito, yung natapyas lang po siya basta natanggal pero sumibol pa rin. Ayan po. So ganito guys ang ang ginagawa ko po. Ito po ay binubutasan ko ng kahit konti lang sa ilalim. Sabi dala kong pwedeng gupitin or pwedeng tusukin ng kutsilyo.
Kahit 2 butas lang po na sure na may butas, okay na po yan. And then lalagyan ko po ng malalaking chunk ng lupa sa ilalim. Kasi pero kung may kukupit po kayo na tubes, yung mga tinadtad na kukupit, mas maganda po yun. Para po maganda ang drainage ng inyong, ng inyong pot or yung pinaglagyan ninyo. Ayan. Kasi ganyan po nga siya, di ba? Pag nilagyan nyo ng mga buo-buong lupa sa ilalim, kawang po yung ilalim. Ibig sabihin yung tubig niya po, pag binasa nyo siya, didiretso siya sa ilalim. Katulad po nito. Oh. Ayan, kita nyo po. Diretso ang tulo ng tubig sa ilalim. Ayan. So, lagyan na po natin ng lupa. Nagpaparamdam naman po ang memory ng aking phone. Kasi ang dami ko pong dinownload. So, ang ginagawa ko po, hindi ko po dinadamihan ng lupa. Ganyan lang po kataas. And then, babasain ko siya ng tubig. Yung hindi po basang-basa. Kasi po, basang-basa, mabubulok po ang ugat. Then, halo-halo. Siguraduhin nyo po na basa hanggang ilalim. Basa lang po ha, hindi yung basang-basa. Ayan. Pag medyo naparami ang lagay nyo ng tubig, dagdagan nyo na lang ng lupa. Para mabawasan ang pagkawet niya. Ayan. And then, nilagyan ko po siya ng butas sa gitna. Ayan. Para po yung ugat niya is magdiretso pa ilalim. Ayan. Kasi mahaba na po ang ugat nito eh. So, pag ganito pong marami ng ugat at mataas na, wala naman po akong malaking bote ng mineral. So, ang gagawin, yan, magandang araw po ulit. Ako ulit ito. So, guys, yung palang una kong ginawang video, nung nag-start ako ng ipakita ito sa inyo, hindi pala na-capture yung ibang videos. Daldal ako ng daldal. Wala na palang memory yung phone ko. So, ganito po yung ginawa ko. Bali dun sa, i-post ko na po kasi sa KineMaster yung mga una kong nagawang video. So, putol pala. Pinanood ko ulit, putol pala. So, ang inilalagay ko nun is si Mickey Mouse, Bagayan or kung si Red Emperor. Kaso, hindi na siya kasya sa ganitong lagayan. So, hindi ko na po siya inilagay dito. Bale, nandito na po. Iniligay ko pala siya. Pero, since malaki na siya, hindi na kasi pwede yung cup niya eh. Ito kasi yung cup niya dati. So, hindi na pwede. So, hindi ko siya pinilit ilagay. Tsaka si Mickey Mouse, dalawa kasi nauna kong ginawa ng video eh. And then ito, hindi rin pwede kasi nakalapat na kasi yung dahon niya. And then pag naglabas pa siya ng bagong dahon, masikip na. So, hindi rin pwede. Hindi rin ito pwede kasi, masikip na siya. So, dito ko muna siya ilalagay. And then maghahanap muna ako ng bote na ng mineral water. Yung malaki na po, yung pang ilang gallon ba yun? 4 gallons yata. Or 1 or 2 gallons naman na yung common na pinaglagyan ng mineral water na galon, ganun. Kasi yun po kasi maluang na. Kahit lumaki siya, okay lang. Magdalawang dahon siya na katulad nito or 4, okay pa po dun sa mineral water. So, pag ganito na po kalapad yung dahon niya, kasi laki na po ng magic sarap, hindi na po siya pwede dito. Sa mineral water na po siya na malaki. Hindi na rin po pwede sa bote ng 1.5. Katulad po nito, pag nagdalawang dahon siya, malapad na po kasi kakain na siya ng space. So, hindi na po pwede sa ganito. So, sa bote po ng mineral or sa mga timba po. And then, lagyan nyo na lang ng plastic sa ibabaw para mas lumuwang siya. Yung transparent para makita nyo. So, ito po yung Mickey Mouse. Katulad po ng sinabi ko, pag po siya iniripat nyo at nagalaw po yung dahon niya, mababawasan po siya ng dahon, masisira. Ayan po siya. Kaya, make sure nyo po na basa yung lupa hanggang ilalim. Ayan, tulo pa siya. Basa lang po ha, yung tinatawag po baga na moist. Hindi man yung basa, yung basang-basa. Anong ilalagay ko dito? Ito po, itong maliit na ito. Hindi ko alam kung anong kaladium ito. Ililipat ko po siya dito. Kasi mas gusto ko po talaga na naka-ICU itong mga ito. Red Emperor po yata ito, baby pa ang liit. May po yan, may tuber. Pero maliit pa po yung ugat niya. Pagliit po talaga ng tuber is pagliit din ng dahon. Kaya isinasuggest ko po na
lakihan nyo na po ng cut ng tuber para mabilis pong lumaki ang kanyang mga dahon at yung stem, ang katawan niya po mismo. Ayan, so ang cute niya po, ayan siya. Ayan. And then tatakpan ko siya nito. Eh ganito po kasi may butas sa gitna, so ang ginagawa ko, dinalagyan ko ng tape. Ganitong tape or any tape. Kasi pag hindi nyo po siya tinakpan, yung moist niya, hindi ganun ka-moist. Kasi singaw eh. Pero dito naman po sa tagiliran, dikit na dikit po yan, hindi nyo na kailangan lagyan ng tape. Pero yung iba po nilagyan ko kasi kawang, hindi po talaga siya para doon natakip. So, ayan na po siya, ang ganda, kita nyo? Pag po hindi pa siya naiinitan or nasisinagan ng araw, kitang-kita nyo po yung halaman nyo sa loob, kung gaano nakalaki. And then yung ugat niyan, makikita nyo rin. Ayan, ganyan siya po ka-cute. Kaya mag-recycle na po kayo ng mga ganitong glass. Nakatulong na po kayo kay Mother Nature. Natulungan nyo pa ang inyong sarili, nakatipid pa kayo. Basahin ko po ulit. So, ang inilalagay ko lang po dito ng mga caladium is yung mga mahalagang caladium po. Pag mga common na magaling naman sila tawag dito, magpalaki, dumami, kaya di mo na siya kailangang ganito i-ICU. Pero yung mga sensitive katulad ng mga, at gusto agad natin lumaki, yung mga rare, para maibenta agad, ayan, i-ICU po natin. Hanap po ako dito nung rare. Ayan. Nagpropagate din po ako nitong red maranta. Feeling ko buhay na siya, di mo lang siya naglanta. So, ito po siya sa Red Emperor. Inilagay ko na po siya dito pero ililipat ko siya. Papalitan ko ng ibang laman ito. Ganito po ang itsura ni Red Emperor. Pag baby pa. As in green. And then yung, eto. Yan siya. Ang may pula na sa dahon. Ayan. Ayan. Ano po, kitang-kita may pula na. Tsaka huwag nyo pong buklatin yung mga pa-unfurl ninyong dahon ng caladium. Kasi nasisira po sila. Nagtatampo. Ang dami na yan po ng ugat to pagkalagay ko sa ipa. So, ayan po. Binutasan ko po yung gitna para po yung kanyang lupa yung kanyang ugat is diretso pa ilalim. Ayan. Ganyan lang po siya. O, diba? Cute. Kitang-kita niyo yung halaman niyo sa loob. Ayan. Ang cute. Safe na safe. Ito na naman tayo, hindi ko naman siya ma-lock. Yan. Tape. Inuulit ko po, hindi na po ito kailangan diligan na kung nagmumoy siya. Kung nagmumoist po, hindi kailangan diligan. And kung overmoist naman na po, medyo iiwas nyo naman na po sa init kasi baka naman po malanta din yung inyong halaman. Mabulok ang ugat kasi basang-basa ang lupa. Hindi din po maganda. Ayan, ganyan po siya kaganda. Ayan, ganito po. Tapos na, ganun lang po ang proseso. So, yung pong iba, yung kasama nito is ipakapakita ko na rin po sa dulo ng video. Ano po? Pasensya na po sa itsura ko at ang buhok ko po talaga ganyan, pasaway. Ayan, ang cute po. Red Emperor. Babies. So, kaya naman, ang purpose po is, parang nasabi ko na yata, kung bakit hanggang dito lang, para po marami pa po siyang, kahit medyo tumaas pa po siya ng mga 2 inches, okay lang po. Hindi siya didikit dito sa plastic. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. Gawin nyo na. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Bye-bye.
So good evening po, good evening na. Araw ko siya ginawa tapos yung ano niya, tawag dito ngayon gabi na. So guys, i-share ko na po ano po yung una kong video, ano po is yung nalalagay ko pa lang sila dito. Ngayon po, yan na po yung finished product niya. Yan. So bali, meron pa ako nasa 1.5 ko. So ito po is si Red Beret siya yung nakalagay dito. Kita nyo po yung pagmo-moist niya. Ayan, di ba po? Ang ganda. Perfect. Wala po siyang takip, so nilagyan ko siya ng tape. Pwede nyo po siyang gawin sa 1.5 coke din. Ayan po, ang ganda. Kitang-kita siya sa loob. Ayan. And then, pag nag-ugat po siya ng marami, makikita nyo po yung mga ugat niya. Pero pag ito po ay nagdalawang dahon na, aalisin ko na po siya dito kasi umaano na po kasi yung dahon niya. Lumalapat na po sa plastic niya, oh. Which is hindi po maganda kasi masusunog po yung dahon niya. So, ililipat ko po na siya sa mineral water po na malaki. So, ito na nga po yan siya guys. Kita nyo po ang pagmumoist dito sa mga plastic cups na nanirecycle ko. Yan po, napakaganda po talaga siya. So, kung maliit pa lang po yung inyong mga caladiums, ayan, maganda po siya sa mga recycled na milk tea plastic cups. Ayan, yan. Tapos, ang kagandahan pa po niyan, transparent siya. Nakikita nyo yung dahon sa loob. Kung magdami na siya ng dahon, kung medyo na po siyang iripat ulit, ayan, kita nyo po siya. And then, pag marami na siyang ugat, makikita nyo rin kasi transparent din ito dito sa may lupa. Makikita nyo po kung siya ay need ng iripat. So, iba't ibang varieties po ito ng caladium. This one is, Pearl Blush or Daydreamer. This one is Mickey Mouse, ang liit pa. So, pinakita ko po yan yung video niyan, So, pagliit ng tuber po is pagliit ng mga dahon niya. Ito naman is orange caladium. Ba't wala siyang tape? Nalagyan ko po siya ng tape para makulob siya. Kaya pala medyo ganyan lang yung niya, yung moist niya, hindi katulad ng iba, oh. Yan, so ang ganda po, napaka-effective. Ayan, ito naman po is yung red lipstick na blanco, yung wala po siyang red sa dahon, wala pang red. Ayan. So, na-recycle ko pong milk tea cups ay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. So, ito naman pong isa, naka 14 plastic cups po ako and counting kasi po nagtitinda yung kapatid ko ng milk tea. Ibig sabihin, marami po ako makukuha ng plastic cups ng milk tea. So, ito naman po is matangkad. Matangkad na po yung inilagay kong caladium. And then, wala naman po akong 1.5 na ko kasi iisa lang po yung nagdampot ko, nasimot ko. So, pinagsaklob ko na lang po siya. Ayan. So, ibig sabihin, medyo matatagalan siya dito kasi iisa pa lang po yung dahon niya. Ano po ito, Miss Muffet. And then, pag nagdalawang dahon siya, if lalapat na po yung dahon niya dito sa plastic, is iriripat ko po din siya sa mineral water. So, bago po mangyari yun, kailangan maghanap na ako ng madadampot or mabibili na pinaglagyan ng tubig ng mineral water. Ayan. Ang tangkad po niya, no? Pinagsaklob ko po yung dalawang milk tea na, tawag dito, milk tea cups. Ayan. Ang ganda po. And pwede po siyang tumaas hanggang dito pa if hindi lalapat yung dahon niya sa plastic kasi masusunog po yung dahon niya. And then, nilagyan ko po siya ng tape kasi po para hindi maglaglag yung nakakover sa kanya. And then, meron din po ako, since ito po ay mga propagation, and then mga malalaki na po, ganito naman po ang ginagawa ko dun sa mga kinat ko pa lang po na tuber. So, may video rin po ako kung paano kinakat yung mga caladium tuber. Hanapin nyo na lang po sa aking channel. So, ito po yung isang way ko ng vacuum ng caladium. So, nilagyan ko lang po siya ng rubber. Ayan. At mas maganda po, i-advise ko po sa inyo na ganito po ang gamitin yung plastic, yung transparent po. Ayan. Yan. Para po makita ninyo kung may dahon na siya sa loob. Kasi pag may dahon na po siya sa loob, mga 1 inch to 2 inches na po yung taas ng dahon niya. Makikita nyo po yan. And yun po ang sign na dapat nyo na po siyang ilipat ng ganito po ng mga plastic cups na ito na nirecycle ko. Ayan po yun. 1 to 2 inch po ang haba.
Ito po kasi mga matatangkad dito is matagal ko na po silang ano na tawag dito. Ito pong mataas na ito is kinuhaan ko ng tuber, pinopagate ko po. And then ito po yung kanyang yung main stem niya, yung mother plant niya. Diyan galing po yung mga tuber. So mataas na siya. Hindi po katulad itong mga kinat ko na tuber na ito. Hindi pa po sila sumisibol. And ito pong mga tuber na ito po is since ginaganito ko po siya, parang 2 weeks lang po. If may, ang pagkakat nyo sa tuber is talagang may nakauslit na suwi, talagang 2 weeks lang po tataas sila agad. And then, kung hindi naman po siya, or wala po siyang mga nakauslit pa na suwi na puti-puti po dun sa tuber niya, within 2 weeks po makikita nyo po na meron na siyang nag-sprout, meron na po siyang lumalabas na suwi pag po nakaganito. And then, lagyan nyo din po ng animal manure. May animal manure po siya para mas mabilis po. And ipinapayo ko rin po na i-check nyo po. Kasi pag ganito pong basang-basa, may tendency po na malusaw ang inyong mga tuber. Kaya i-check nyo rin po kung masyadong basang-basa yung tubig. So ito po is basang-basa. So hindi ko po muna siya ilalagay sa arawan. Kasi naka-direct po ito eh. Ay, ayan, may na po siya. May, kita nyo po, meron na siyang dahon. Ang bilis talaga, po. Ayun na, may dahon agad siya. May suwi na agad. Isa pa lang. Ganun po siya kabilis, guys. Pag may na siya, yung may sibol na po talaga siya sa kanyang dahon. Talagang within 2 weeks, makikita mo, may sibol na talaga siya. May suwi. Kita na agad yung dahon niya. Pero kung wala po naman siyang suwi, katulad nga po ng sinabi ko kanina, makikita nyo pong may ugat na agad sila. Nag-uugat siya, may lumalabas ng mga sprout. Ganun. Ito naman po yung isa kong paraan ng ano po, kung ano po kasi ang ginagamit ko, nagre-recycle ako ng mga pinaglagyan ng ng halaman ng mga paso na nabili na ng buyer ang laman, nire-recycle ko po sila. And ginagawa ko po ganito, yung in-ICU po. Ang dami ko pong ganito, pero konti lang po ang ipapakita ko. Kasi ang dami ko pong nakaganito eh. Ay, ayan, bongga guys, hala, ayan guys, may sibol na siya, nakakatuwa. So, ito po, parang kinat ko ito ilang araw pa lang. Oo, ito pala yung luma. So guys, ito po yung yung dati nang nakatanim pala dito ito. Dati ko na po siyang pinupagit, kasamahan po nitong mga ito. Hindi ko pala in-ICU yung yung kasabayan po nito, hindi ko pala in-ICU. Pero nakalagay din po siya sa mga recycled na paper cups naman po. Kasi mahaba na po yung dahon niya eh. And then yung nandun po siya nandun. Yung iba po ay nakalagay na po sa seedling bag. And then ito po yung aking bagong kinat. Nalimutan ko na po kung ito, kung pearl brush or daydreamer na ito na caladium. Nalimutan ko na po kung basta po. Ayan po, ayan na ganyan siya. After few weeks po, ayan makikita nyo na pag wala siyang tuber, ayan po. Hindi nyo po yata masyadong makita yung sprout niya, pero may sprout na po siya. Yan, ito pong sa may daliri kong ito. Sprout po yan, tsaka ito, yan. Yan, yung puting-puting po yan, sprout na yan. As in super bilis po, 2 weeks lang, bigyan niya na po siya agad. Ito, hindi ko po alam kung ano ito. And guys, kung may kuhol yan i-check nyo yung po bang kuhol na or suso na maliliit. If meron po is tanggalin nyo. Kasi po nangangain po yun ng laman ng gabi. Pinabubulok po nila yung laman ng gabi. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang dami ko na pong na-propa. Ayan po, may suwi na rin siya. Wala parang ugat. Ayan. Yung kulay puti na po yan. Suwi na po niya yan. Yan. So, ganyan po siya kabilis pag po naka-vacuum. And then, kung mapapansin nyo po, basa po yung lupa niya. Ibig sabihin, pag ganito pong basang-basa, i-check nyo rin po kahit po naka-vacuum sila or ICU, i-check nyo rin po kasi pag basang-basa po itong lupa, ay maaari pong mabulok itong inyong mga bagong tuber. Ito po okay lang ito kahit basa ang lupa kasi malaki na siya. Pero pag po may tuber, ay mabubulok po siya. So, ito po is ililipat ko na bukas kasi may dahon na siya. Ililipat ko po siya sa ganito. Kasi may mare-recycle na po akong ganito may dalawa na ako nakatambay. Ayan. So, tingnan po natin yung isa kung ano nang nangyari.
Sa bagay, pinakita nyo naman na po din yun sa ibang, isasama ko po yung video na yun dito, nung yung pinagkuhaan ko po nito, ano po, na nakaganito dun. Itong mga ito is parang wala pa. Wala pa siyang ano. Pero moist na moist po siya. Wala pa sa, ayun. Ay, hindi, wala pa. Wala pa nga po siyang ano, suwi-suwi. Ito din po. Kasi kalalagay ko lang po nito. Kasi po yung dating nakalagay dito is na-propagate ko na po. Nakalagay na sa seedling bag. Ayan, ito po. Wala pa siya. Bago pa lang po kasi ito eh. Ay, ito yan. Ugat lang. Ayan po. Itong isa may ugat lang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na pag wala po talaga siyang suwi is ugat pa lang. Ay, ito po may suwi na ito. Ayan po. Yan yung madilaw-dilaw na yan. Suwi na po yan. Yan. So, ito po, walang animal manure. Pero bukas po, ako ay maghahanap. Lalagyan ko po siya ng animal manure. Mas mabilis po talaga siyang mag-suwi, mag-ugat, at lumaki pag po siya ay may animal manure. So, and guys, katulad po ng ginawa ko dito sa isa, mas the best po nalagyan nyo siya ng itong rubber, itong dito tagilira. Ito po kasi binuhol ko lang eh. Pero mas okay po kung rubber and mas okay kung sa pot nyo talaga ilalagay. Kasi ito po kasi naka-terracotta pots lang. Na ano po siya yung pag binubuhol ko, nagbe-bend siya, bumabaluktot. Ayan. So, ayan po guys. Sana po ay may natutunan kayo. Ito pong video pong ito ay inspired po ito dun sa Kalajong Philippines. Yung mga nagsishare po ng kanilang mga knowledge doon. Maraming salamat po sa inyo. At kami po ay may natutunan. And isi-share ko rin po para ano po tayo. Lahat po tayo ay happy. So, yun na nga po. Pwede nyo rin po gamitin yung mineral water na luma na po. Ayan. Ang kagandahan po kasi nito, kita ninyo yung dahon. Ayan, ano po. Yung iba ay naman ay box na may plastic. Pero ito po kasi, kagandahan nito, sa umaga, gaganyan nyo lang siya. Uy, may 2 dahon na yung aking kaladium. Ganon. Di, happy. Tanggal stress. So, yan na nga po, guys. Kita nyo po ang moist ng mga cups nila. Ito po, hindi masyado kasi, ano tawag dito, singaw. Ay, 2 pa pala yung singaw. Ayan, lagyan po siya ng tape mamaya. Ayan, ganyan po siya sila ka-moist. Dapat, ano po. Ayan. Okay lang po sila mag-moist ng sobra kasi malaki naman na po yung dahon sa loob eh. I mean, yung halaman po is malaki na. Hindi katulad pag tuber po, pag sobrang moist, malulusaw po. Ito ay red lipstick din po siya, 2 leaves. Ay, tinan nyo, nakita nyo po. Yung bagong dahon niya. Ayan, silag siya. Ang laki po ng ng papalabas ng dahon. And ulitin ko po guys, kung kayo po ay mag-propagate, huwag nyo na pong pakaliitan ng pagkat. Kasi, pag niliitan nyo po ng cut, maliit din po ang sisibol. Ano po, katulad sa nauna-una kong sinabi. Ano po? And kung malaki naman po, ang advantage po kasi pag malaki ang tuber ng inyong, pag malaki po ang pagkakat ng inyong tuber, malaki po agad ang caladium or ang dahon nila. Siguro mas, katulad po nga nung pinakita ko sa Red Emperor na mas malapad na po agad ang dahon niya. And then, mas mabilis po siyang lalaki. Kasi nga po malalapad na po agad ang dahon niya. Mas mabilis po nyo silang mabibenta. And kung gagawin nyo po siya ulit mother plant, mabilis na lang po. Kasi nga, malaki na po agad ang dahon. Kasi yung stem din po niya is mataba na agad. Ayan. So, kung naman po matatanong ninyo kung kailan nyo siya aalisin dito, yan po ay depende sa inyo. Katulad po ng ginawa ko, kahit po maliliit pa lang na ganito, inalis ko na po dito. And then ito pong mga ito, pag po lalapat na yung plastic niya dun sa bottle is, need ko na naman po silang iripat sa mas malaking lagayan. Halimbawa nga po yung bote ng mineral water kasi mas mataas, mas maluwang ang kanyang body, hindi po lalapat yung dahon ng caladium sa bottle. So, yun po yung time na need nyo na po silang iripat. Katulad po nito, kahit po siya maliit pa, di syempre po mas mabilis nga po silang lumaki dito. Makikita nyo po yan pag lumalapat na po yung plastic yung dahon, rather. Yung dahon po, katulad nito, ayan. Malapit na pong lumapot yung dahon niya ayan, papakita ko po sa inyo ha. Ayan. Ito po, mataas na po ito agad. Malapit na pong lumapat yung kanyang mga dahon sa plastic na ito. So, pag
Pag lumapat pa po yung dahon niya at lumalapat na po dito sa plastic yung mga dahon niya, yun po ang sign na need nyo na po siyang ilabas, iripat ulit sa mas bigger, and then i-ICU ulit kung gusto nyo pang i-ICU para mas mabilis po siyang dumahon at lumaki. And then, pag nasa mineral water na po naman na mas malaki na, at kung tatanungin nyo kung kailan siya dapat alisin, yan po ay depende na sa inyo. Halimbawa ay gusto nyo pa pong mas mapabilis yung kanyang paglaki at pagdahon, hanggat hindi po siya lumalapat doon dito sa ganito ng mga plastic bottles na pinaglagyan natin, pwede nyo pa rin po siyang i-stay doon. Or kung hindi nyo pa naman po siya ibibenta at collection nyo pa lang po, pwede pa rin po sila mag-stay doon hanggang sa dumami po ang kanilang mga dahon, maging lush sila. Ayan. And then, pag naman po siguro may mga 3 to 4 leaves na pwede nyo na po silang alisin doon para naman po malagyan nyo naman sila ng fertilizer, and then acacia leaves, sa mga naglalagay ng acacia leaves dito sa ibabaw para magmoy siya. Yun na lang po ang magpapamoy sa kanyang mga ugat. Ayan, so sana po may natutunan po ulit kayo. Parang ito pong isang ito, nakalapat na po dito ang dahon niya. Feeling ko hindi talaga ito tatagal dito. Baka mga 2 to 3 days lang ito dito. Kailangan ko nang maghanap ng mineral water na paglalagyan sa kanya. And guys, sa paggamit po ng rice hull at saka yung pong ipa ng palay, dalawa po kasi yung ipa ng palay. Yung ipa po ng palay ay meron pong yung babagong galing po sa gilingan ng palay, which is hindi po dapat yun ang ginagamit natin. Kasi po, yun po ay mainit po sa halaman, kahit anong halaman po, lalo na baby. Hindi po pwede ang mga baby caladiums natin doon or mga baby plants. Kasi nga po is mainit po sila sa ugat ng mga bagong tanim natin, hindi po sila pwede doon. So, sa mga gumagamit po ng ipa, ang dapat po talagang ipa is yung bulok na pong ipa. And next time po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng bulok na ipa dun sa freshly milled na ipa ng palay. Kasi ang dami ko po nakikita na nagpo-post na, bakit po ganito yung nangyari sa caladium ko, namatay, nalusaw ang dahon, nalanta, ganun. Tapos, makikita ko doon sa mga post nila, doon sa mga halaman nila, Diyos ko, freshly milled na na ipa ng palay ang inilagay. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi mainit na yung palay, yung balat ng palay na yun doon sa ugat ng mga baby caladiums natin or ng mga halaman natin. And then, may tendency rin po na babahayan po sila ng hanip, ng aphids, at saka po ng langgam na pula or itim, dahil po yung freshly milled po na ipa ay may mga butil po yan ng bigas pa or may palay pa po talaga doon. So, pag ginamit nyo po yun doon, bukod pa po sa sisibol yung mga ipa, yun nga po, babahayan sila ng hanip or ng aphids, ng langgam na pula at itim. Dahil po may kakainin sila doon sa bagong lagay nyo pong ipa. And gagawa po ako ng video sa susunod kung paano po or ano po pala yung itsura nung dapat na ipa ng palay na gagamitin nyo sa inyong mga halaman. Lalong-lalo na sa caladium. So guys, don't forget po to like, subscribe, and share naman po my videos. Pero kung di nyo naman po i-share, okay lang. Kung di nyo po i-subscribe, okay lang. Yan. Thankful po pag inyong naisipang i-subscribe. Sana po ay may natutunan po kayo. And shout out po kay Sir Ray Philippine, na isa sa mga admin ng Caladium Philippines. Marami po tayong natututunan sa kanya. Yan. Thank you po and happy planting. Bye-bye.